and here is the story. Hi, Miss Che. Good morning po. You can call me L na lang po. I am 27 years old and BSB or no boyfriend since birth. Medyo naging pihikan at conservative po kasi ako talaga noon. Nasa situation po na gusto ko nang umalis at naguguluhan. May kawork po ako, naging parang tatay ko, 50 years old. 4 years na po ako sa work at netong taon po, nagkasakit po ako at nag-offer siya ng massage. Since naging therapist naman po siya, so una, okay naman po. Sabi niya, ayun lang kasi ang kaya niyang gawin sa akin sa lahat ng help ko kasi ako ang laging takbuhan sa work. Minsan, tumatanggi po ako sa massage niya kasi feeling ko nahahawakan niya yung breast ko. Pero lagi naman niya sa akin sinasabi na walang mali siya. Pero di kasi ako komportable. Dumating sa point na pati breast ko minamassage na. At nung una, naiilang ako. Kasi lagi siyang may assurance na okay lang daw yon. At nagtiwala ako kasi leader din siya sa church at para yon sa health ko. Tapos nag-stop na ako talaga. Sinabi ko na hindi ko gusto. Pero lagi siyang nagkikwento na parang anak na daw ang turing niya sa akin. Kaya sana wag ganun ang isipin ko sa kanya. After ko magpa-stop, magpa-massage, sabi niya kahit sa daliri na lang sa paa. Dahil may mga points daw doon na kailangan i-massage. At pumayag naman ako kasi sa paa lang naman. Pero nagpaalam siya na unti-unti sa kamay at sa likod, sa hita. Sabi niya, kailangan at concern siya. So ako naman, para di niya isipin na baka minamasama ko ang ginagawa niya, nag-oo na lang ako. At inalis ko sa isipan ko na wala talagang mali siya or masamang isip. Last 2 months, Miss Che, inassage niya akong whole body. Gabi na at sinabi niya na gusto niya akong halikan sa pempem ko. Pumayag ako at nadala ako ng sitwasyon. May asawa at anak na siya, Miss Che. After noon, di ko na siya kinausap. Pero hindi siya tumigil kasi humihingi siya ng sorry. Magpapakamatay siya sa harap ko. Kinuha ang gunting at gustong magpakamatay kasi ayaw daw niya na hindi kami okay. Nashock talaga ako ng mga ilang araw. Pinatawad ko na siya at naawa ako sa kanya. Tapos, nasundan uli yung ginawa niya na pagkain sa private part ko. Nag-perform siya ng oral sex sa akin at napapayag niya uli ako. Hanggang sa gusto na ng katawan ko at hinahanap ko na. Alam ko mali at walang tamang dahilan para dito. Gusto ko po talagang itigil kasi di ko kaya na maging kabit at wala din naman kaming relasyon. Hanggang oral sex lang po ang ginawa niya sa akin dahil ayoko na siya ang maka-virgin sa akin. Sampalin mo po ako ng masasakit na salita nang matauhan ako, Bische. Please, wala akong mahingian ng payo dahil nakakahiya ako at nakakadiri. Sana mapansin mo po itong message na ito. Salamat po. Okay, i-priority ko ang message mong ito dahil nararamdaman ko urgent. Gusto kitang isalba dito sa bagong yugto na nangyayari sa buhay mo. Pero kung ano man ang mabasa mo sa comment section na hindi maganda, wag mo na lang pansinin. Dahil may mga tao talagang mahuhusgahan ka. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Okay, ang nararamdaman mo ngayon ay libog ng katawan. Ito yung pakiramdam sa loob ng katawan mo na matagal mo nang itinago, na matagal mo nang pinigilan dahil alam mong importante ito sa iyo. Alam mong ito ang kabuuan ng pagkababae mo. Kaya nga iningatan mo ito sa loob ng 27 years, pinigilan mo ang sarili mo. Alam mong isa ito sa trophy mo. Proud ka dahil hindi lahat ng babae ay kayang umabot sa edad na 27 anyos para mapanatili na sila ay birhen. Kailangan ng katawan natin ito, pero dapat
tamang tao ang pagbibigyan mo. Nangyari na ang nangyari. Wala na tayong magagawa dyan. Tao ka na may kahinaan. Pero kaya mong itama ito. Wag na wag mo nang hahayaan na mahawakan ka or makausap ka ng lalaking ito. Kinakailangan na ilayo mo ang sarili mo sa bagay na kahinaan mo. Ang kahinaan mong ito ay siya at ang mga salita niya. Kasi kung patuloy kang magpapauto sa lalaking ito, hindi mo maiiwasan na dumating ang pagkakataon na maulit pa ito hanggang hindi mo namamalayan na ibibigay mo na ang sarili mo at darating yung time na pwedeng magkarelasyon ka na dito. Nakikita mo ba kung ano yung pwedeng mangyari kapag tuluyan kang napasok sa taong ito? Huwag na huwag mong hayaan na dumian mo yung sarili mo. Sa mga nangyayari sa buhay natin, palagi natin pinipili yan. Lagi natin choice yan. Pero hindi lahat ng pinipili natin ay tama. Hindi lahat ng gusto nating maranasan ay pwede. Minsan, hanggang sa isip na lang natin yan. Huwag na nating gawin pa sa sarili natin. Huwag mong hayaan na sirain ng tuluyan yung bagay na pinakaingat-ingatan mo. Alam mo nang may pagnanasa ang lalaking ito sa'yo, pero lumalapit ka pa. Alam mo nang tinitake advantage ka, pero lumalapit ka pa at hinahayaan mo pa siya na hawakan ka. Yan yung temptation. Hindi dapat tayo lumalapit sa temptation. May relasyon ka sa sarili mo na protektahan ito. May relasyon ka sa sarili mo na pangalagaan ang katawan mo. May relasyon ka sa sarili mo na gawing malinis ito. Huwag mong hahayaan na masira ang relasyon mo sa sarili mo. Kung gusto mong makipagrelasyon, maranasan ito, pumili ka ng tamang lalaki na hindi magbibigay ng sakit ng ulo sa'yo pagdating ng panahon. Dala-dala mo ang bagay na ito. Huwag mo nang dagdagan pa. Hindi lahat ng bagay na available at gusto mo ay pwede mong kunin. Huwag kang magpadala ng dahil lang sa tawag ng laman. Ang isang bagay na inumpisahan mo ng mali, magtatapos yan sa mali din. Ang isang bagay na inumpisahan mo ng marumi, sa marumi din yan magtatapos. Kaya wag mong hayaan madumihan ka pa sa mga susunod na pagkakataon. Mahalin mo. At wag na wag mong hahayaan na mawala ang respeto mo sa sarili mo.